may dala kang power bank, ekstrang baterya, laptop, o rechargeable device sa susunod mong biyahe, may ilang tuntunin na dapat mong malaman bago ka makarating sa airport. Hindi lahat ng baterya ay maaaring ilagay sa checked baggage, at ang kapasidad na nakasulat sa label ay maaaring makaapekto kung kailangan mo ng pahintulot mula sa airline. Mas mahalaga, may mga bagong paghihigpit sa power banks na ipinakilala para sa mas ligtas na paglalakbay. Sa videong ito, isa-isa nating titingnan ang 8 mahahalagang battery rules na makatutulong sa mga senior traveler na maghanda ng maayos at maiwasan ang problema sa security o boarding. Ako si Ate Clara at gaya ng dati, simple at malinaw nating pag-uusapan ang bawat punto. Manatili hanggang numero 1 dahil ang isang mahalagang detalye sa iyong baterya o power bank ay maaaring maging dahilan para kailanganin mong baguhin kung saan at paano mo ito dadalhin sa flight. 8. Power bank at spare battery. Sa cabin, hindi sa checked baggage. Kung may dala kang power bank o ekstrang lithium battery, isa ito sa pinakamahalagang bagay na dapat mong ayusin bago i-check-in ang iyong maleta. Ayon sa kasalukuyang International Safety Guidance, ang power banks ay itinuturing na spare batteries at hindi dapat ilagay sa checked baggage. Dapat silang manatili sa cabin kasama mo kung saan mas madaling mapansin at matugunan kung sakaling uminit, mamaga, umusok, or magkaroon ng problema. Mahalaga rin na protektado ang battery terminals laban sa short circuit. Maaari mong gamitin ang original packaging, battery case, protective pouch, o takpan ang exposed terminals ng tape kung naaangkop. Huwag hayaang nakakalat ang spare batteries kasama ng mga susi, bariya, o ibang metal na bagay. Kung ang carry-on bag mo ay kukunin sa gate at ilalagay sa cargo hold, alisin muna ang power bank at spare lithium batteries at dalhin ang mga ito sa cabin. Tandaan din na maaaring magkaroon ang bawat airline ng mas mahigpit na limitasyon sa dami o kapasidad ng power banks. Kaya bago bumiyahe, tingnan ang kasalukuyang battery policy ng mismong airline na iyong sasakyan. Ang simpleng pag-check na ito bago umalis ng bahay ay makatutulong upang maiwasan ang abala at mapanatiling mas ligtas ang biyahe. 7. Bluetooth speaker, laptop, tablet at iba pang rechargeable devices. Hindi lang power bank ang kailangang pag-isipan bago bumiyahe. Maraming gamit na karaniwan nating dinadala tulad ng laptop, tablet, cellphone, wireless headphones, camera at Bluetooth speaker ay may lithium battery sa loob. Kaya bago ilagay ang mga ito sa maleta, mahalagang malaman kung paano sila dapat dalhin ng ligtas. Sa pangkalahatan, mas mainam na ilagay ang mga portable electronic device na may lithium battery sa iyong carry-on baggage. Maaaring payagan ng ilang device na may nakakabit na baterya sa checked baggage, ngunit dapat itong ganap na naka-off at protektado laban sa aksidenteng pag-on o pagkasira. Maaari ring magkaroon ng mas mahigpit na patakaran ang iyong airline. Para sa senior travelers, isang simpleng paraan ang makatutulong. Bago umalis ng bahay, tingnan kung alin sa iyong mga gadget ang rechargeable. Kung may laptop, tablet, Bluetooth, speaker, camera, o iba pang device, huwag agad ipagpalagay na pareho ang patakaran para sa lahat. Kung ang baterya ay hiwalay o ekstrang baterya, ibang patakaran na ang ginagamit. Ang spare lithium batteries ay dapat manatili sa carry-on at hindi sa checked baggage. At kung mapansin mong umiinit ng hindi normal, namamaga, nasira, o may kakaibang amoy ang isang rechargeable device, huwag itong basta isama sa biyahe. Mas ligtas na ihinto muna ang paggamit nito at alamin ang tamang hakbang bago pumunta sa airport. Sa madaling salita, hindi problema ang pagkakaroon ng maraming gadget. Ang mahalaga ay alam mo kung anong uri ng baterya ang nasa loob at kung paano ito ligtas na dadalhin. 6. Tingnan ang watch. Hindi lang ang milliampere hour.
Kapag tinitingnan ang power bank o rechargeable battery bago bumiyahe, may isang numero na napakahalagang hanapin, ang wattage o watt-hour. Ito ang kapasidad na karaniwang ginagamit upang malaman kung anong mga limitasyon sa pagdadala ng lithium-ion battery ang maaaring naangkop sa flight. Maraming power bank ang may nakasulat na milliampere hour, tulad ng 10,000 milliampere hour o 20,000 milliampere hour. Ngunit huwag agad magdesisyon gamit lamang ang numerong iyon. Tingnan ang label ng mismong device dahil madalas nakalagay rin doon ang wattage rating at voltage. Para sa karaniwang lithium-ion batteries, hanggang 100 wattage ang mahalagang unang hangganan. Ang mga bateryang lampas 100 watt-hour, ngunit hindi lalampas sa 100 at 60 watt-hour ay maaaring mangailangan ng pahintulot ng airline at may karagdagang limitasyon. Ang mas malalaking baterya ay maaaring hindi tanggapin bilang karaniwang passenger baggage. Kung walang malinaw na wattage rating, huwag manghula. Maaari itong kalkulahin mula sa voltage at amp-hour rating, ngunit mas ligtas para sa senior travelers na tingnan ang label, manual o specifications ng manufacturer at kumpirmahin din sa airline bago bumiyahe. Isang minutong pag-check sa label bago umalis ay makakaiwas sa malaking abala sa airport. 5. Hanggang 100 watt-hour, ang karaniwang limitasyon na dapat mong malaman. Kung ang power bank or lithium-ion battery mo ay may kapasidad na 100 watt-hour o mas mababa, karaniwan itong pasok sa limitasyong pinapayagan para sa personal electronic devices at spare batteries sa passenger travel. Pero may mahalagang detalye. Kung spare battery o power bank ito, dapat itong dalhin sa carry-on baggage at hindi sa checked baggage. Halimbawa, maraming karaniwang power bank na ginagamit para sa cellphone at tablet ay nasa ilalim ng 100 watt-hour. Pero huwag umasa sa laki o itsura lamang. Dalawang power bank na magkapareho ang sukat ay maaaring magkaroon ng magkaibang kapasidad, kaya tingnan palagi ang label. Mahalaga ring tandaan na ang 100 watt-hour o mas mababa ay hindi nangangahulugang wala ng ibang patakaran. Maaring magkaroon ang airline ng limitasyon sa bilang ng spare batteries o power banks na maaari mong dalhin at maaring kailanganin mong protektahan ang terminals laban sa short circuit. Kung hindi malinaw ang label, kupas na ang impormasyon o hindi mo makita ang wattage rating, mas mabuting huwag manghula. Hanapin ang model number at technical specifications ng manufacturer bago bumiyahe. Para sa senior travelers, isang simpleng habit ang makatutulong. Bago ilagay ang power bank sa bag, basahin ang label, kumpirmahin ang wattage at tiyaking nasa carry-on ito. Maliit na hakbang ito, pero makatutulong upang maiwasan ang pagkaantala sa security o boarding. 4. Kapag lampas 100 watt-hour, maaring kailanganin ang airline approval kung ang lithium-ion battery mo ay lampas 100 watt-hour, ngunit hindi lalampas sa 160 watt-hour. Hindi na ito katulad ng karaniwang maliit na power bank. Sa ganitong kapasidad, maaaring kailanganin muna ang pahintulot ng airline bago ito payagang dalhin sa flight. Mahalagang malaman ito, lalo na kung may dala kang mas malaking battery pack, professional camera battery, mobility-related equipment battery, o ibang rechargeable device na mas mataas ang kapasidad. Hindi sapat na isipin na dahil kasya ito sa carry-on bag ay automatiko na itong pinapayagan. Sa ilang sitwasyon, may limitasyon din sa bilang ng spare batteries sa ganitong kapasidad. Kaya bago pumunta sa airport, tingnan ang wattage rating sa label at kumpirmahin ang kasalukuyang patakaran ng airline na sasakyan mo. Kung hindi malinaw ang kapasidad, huwag manghula at huwag hintayin na sa security checkpoint mo pa ito malaman.
mas mabuting i-check ang manufacturer specifications at makipag-ugnayan sa airline bago ang araw ng biyahe. Para sa senior travelers, ang pinakamadaling tandaan ay ito. Kapag lumampas sa 100 watt-hour, kailangan ng mas maingat na mag-check. Ang ilang minutong pag-verify bago bumiyahe ay makatutulong upang maiwasan ang pagkaantala, pagtanggi sa battery o hindi inaasahang problema sa boarding. 3. Huwag dalhin ang namamaga, sirang o recalled na baterya. Bago ilagay ang power bank, cellphone, laptop o anumang rechargeable device sa iyong bag, tingnan muna ang kondisyon ng baterya. Kung ito ay namamaga, basag, may tagas, sobrang init, may kakaibang amoy, o malinaw na nasira, huwag itong basta dalhin sa airport. Ang damaged o defective lithium battery ay maaaring mag-overheat at, sa malalang sitwasyon, magdulot ng usok o sunog. Kaya hindi sapat na ilipat lamang ito mula checked baggage papunta sa carry-on. Kung ang baterya o device ay itinuturing na mapanganib dahil sa pinsala o defect, maaaring hindi ito payagang dalhin sa eroplano. Mahalaga ring alamin kung ang iyong device or battery model ay may safety recall. Kung nakatanggap ka ng recall notice mula sa manufacturer, huwag ipagpalagay na maaari mo pa rin itong gamitin sa biyahe. Kumpirmahin muna kung ligtas na ang produkto at kung ano ang kinakailangang gawin bago lumipad. Para sa senior travelers, simple lang ang magandang routine. Tingnan ang battery bago mag-impake. Kung may pagbabago sa hugis, sobrang init, pinsala o ibang kakaibang senyalis, huwag ipagsapalaran. At kung ang isang device ay biglang uminit, umusok o masira habang nasa airport o eroplano, agad itong ipaalam sa airport staff o cabin crew. 2. Smart luggage. Siguraduhing natatanggal ang baterya. Kung gumagamit ka ng smart luggage, huwag isipin na katulad lamang ito ng ordinaryong maleta. Ang ilang smart bags ay may built-in lithium battery para sa USB charging, GPS tracking, electronic locks, o iba pang features. Dahil may baterya sa loob, may espesyal na patakaran na maaaring kailanganin mong sundin. Ang pinakamahalagang tanong ay ito: natatanggal ba ang baterya? Kung ang smart luggage ay ilalagay sa checked baggage at mayroon itong removable lithium battery, karaniwang kailangang alisin muna ang baterya. Pagkatapos alisin, ang baterya ay dapat manatili sa cabin kasama mo at dalhin ayon sa mga patakaran para sa spare lithium batteries. Kung hindi natatanggal ang lithium battery, maaaring hindi payagang i-check-in ang maleta. May ilang napakaliit na installed batteries na maaaring mapasailalim sa ibang limitasyon, kaya mahalagang huwag hulaan kung ano ang naaangkop sa iyong bag. Bago bumiyahe, tingnan ang manual o label ng iyong smart luggage. Alamin kung nasaan ang baterya, kung paano ito alisin, at kung ano ang kapasidad nito. Pagkatapos, tingnan din ang kasalukuyang patakaran ng iyong airline. Para sa senior travelers, mas madaling gawin ito sa bahay kaysa subukang tanggalin ang baterya habang naghihintay sa check-in counter. Ang isang simpleng pag-check bago bumiyahe ay maaaring makaiwas sa hindi inaasahang problema sa airport. 1. Huwag basta gamitin o i-charge ang power bank habang nasa eroplano. Ito ang isa sa pinakamahalagang pagbabago na dapat malaman bago ang susunod mong flight. Ang power bank ay hindi lamang kailangang nasa carry-on baggage. Mayroon na ring mahahalagang limitasyon tungkol sa paggamit nito habang nasa loob ng eroplano. Sa kasalukuyang international aviation rules, hindi dapat i-recharge ang power bank habang nasa eroplano. Inirerekomenda rin na huwag gamitin ang power bank para mag-charge ng cellphone, tablet, o ibang portable electronic device habang nasa flight. May isa pang mahalagang limitasyon. Hanggang 2 power bank lamang bawat pasahero ang pinapayagan sa ilalim ng kasalukuyang international standard.
Kapag hindi ginagamit, dapat ding protektado ang bawat power bank laban sa short circuit at hindi basta nakalagay kasama ng mga metal na bagay. Ngunit tandaan, maaaring magpatupad ang isang airline ng mas mahigpit na patakaran. Kaya kahit nagamit mo ang parehong power bank sa nakaraang biyahe, huwag ipagpalagay na pareho pa rin ang patakaran sa susunod mong flight. Para sa senior travelers, pinakamadaling gawin ang final check bago umalis. Bilangin ang iyong power banks, tingnan ang kanilang kapasidad, ilagay ang mga ito ng ligtas sa carry-on, at basahin ang kasalukuyang battery policy ng iyong airline. Ang ilang minutong paghahanda sa bahay ay mas madali kaysa malaman ng isang mahalagang battery rule kapag nasa boarding gate ka na. Bago natin tapusin, tandaan na ang mga patakaran tungkol sa power banks at lithium batteries ay hindi ginawa para pahirapan ang biyahe. Layunin nitong gawing mas ligtas ang lahat ng pasahero, lalo na kapag may dalang mga rechargeable device. Bago umalis ng bahay, gawin ang simpleng final check. Tingnan ang voltage rating ng iyong baterya, siguraduhin nasa tamang bag ang power bank at spare batteries. At huwag dalhin ang anumang bateryang namamaga, sira o may kakaibang sintomas. Kung may smart luggage ka, alamin din kung natatanggal ang baterya. At tandaan, maaring magkaroon ng sariling mas mahigpit na patakaran ang iyong airline. Kaya palaging magandang tingnan ang kasalukuyang baggage at battery rules bago ang araw ng flight. Kung may senior traveler kang kakilala na madalas magdala ng power bank, laptop o rechargeable device, maaari mong ibahagi sa kanya ang videong ito. Baka makatulong ito para maging mas maayos at mas tahimik ang kanyang susunod na biyahe. Ako si Ate Clara. Ingat sa biyahe, maghanda ng maaga, at magkita tayong muli sa susunod na airport guide.